Kita kahapon, no? Um, there are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. Alam nyo, init na rin tong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. Papasa ako. Matapang nahaharapin ni Senator Rodante Marcoleta ang mga gawa-gawang kaso na isinampalaban sa kanya. Sa harap yan ang bantang pag-aresto sa senador, kasunod ng impormasyon na naglabas na ng warrant of arrest ang korte. Sa programang Saganang Mamamayan, sinabi ni Senator Marcoleta na malinaw na bahagi lang ito ng panggigipit sa kanya. Totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito. Ikaw unang nagsiwalat niyan, nag-expose ng nakawan. Pero siguro, siguro dahil sa, I don't know if you're involved now in the corruption. Siguro not in maleta gang, maybe sa mga maliliit na corruption bilang senador, or baka natakot ka na ikulong ka, natakot ka na mamagshot ka. Alam ng mga tao, pagka kinulong ka, pinakita yung mugshot mo, we know na hindi ka gano'n, na hindi ka isa sa kanila. Magiging hero ka, parang si Jinggoy. Yes. Magandang morning sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo, si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Eto na ho. Matagal na ho miyembro itong nagsasalita ngayon. Ito ho. Isang video na talagang dismayado dito sa isang senador. Matindi ang paniniwala nila sa isang iglap na sira. At ito na ho ang nakakatakot ngayon. Isipin nyo mga kasama, meron hong kumakalat na balita at isang video na meron ho raw gagawing pagpasok dito sa isang religious group o compound. Dahil daw inaakala nila na doon daw nagtatago si Senator Bato. At ito pa pinakamatindi. Si Senador Marcoleta ay aarestuhin na. Yan ang sabi sa video. Kung ako ay aarestuhin, sasama siya ng matiwasay. Pero hindi naman papayag ang mga kamiyembro at mga supporter ni Senador Marcoleta. Mahihirapan kayong gawin yan at huwag niyong tangkain, pasukin ang kanilang mga pinag-iingatang simbahan. Dahil kung kayo ay nagawa nyo nung panahon ng KOJC, pinasok nyo, subukan nyo, sabi ni Aling Ledesma, subukan nyo gawin sa isang religious group na ito, tiyak, dadagsa ang taong bayan. Meron din ho kung nakikita mga komento dahil may puso sa Facebook, sa ibang social media, sa Twitter, kung saan-saan. We are one. Yun ang kanilang mga mensahe. We are one. Ibig sabihin, talagang kung halimbawa magkakaroon ng malawakan, kaisa sila. We are one. Yun ang kanilang tema. Kilala nyo kung sino sila? May papakita lang ho ako isang imahe o isang image o isang litrato na talagang ito ho ay talagang kita nyo yan? We are one. One faith, one purpose, one body in Christ. Together we stand firm in unity, guided by God, will and strength by our shared faith, all the glory of God. Kung naiintindihan nyo yan, kayo mga dorobo na may balak pasukin, ang sinasabi dito sa video na ito, tandaan nyo, we are one. Gusto nyo magbasa tayo ng komento? Para malaman nyo kung ano yung
gusto nyong gawin? Ipapasok ko yung video na ito kasi naipasok na yung balita na ito. Kaya nga, meron na rin nagsasabi na arestuhin na. Sino? Mamaya, sino yung magsasalita na yan? At bago tayo rumekta sa ating talakayan, andyan po lang yung join button. Pindot na! At sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout checkbait natin. Hindi naman tayo matatapos hanggat hindi ko kayo nababati. Ito na! Sir Madarahog, ano yung nababalitaan mo na papasukin daw? Itong respetado at pinangangalagaang simbahan na ito. Ang balita kahapon, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc., etc. Alam niyo naman sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Diba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila ay legal. Diba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam nyo, init na rin itong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Yun lang yun eh. Alam nyo, pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo maiiwan si Madarahog. Because I've been talking to a lot of people and isa lang ang lumalabas. Di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito, na isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo. Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung QOJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church, through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang pinaka malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. At the only way to destroy it is to attack it by using legal means kuno, and to create a narrative that it is an evil organization. Diyan sila nagkamali. Ngayon handa na ho. Kung magbabasa lang ho kayo ng mga post, sinasabi ko sa inyo, dito merong mensahe. Oo, ang sabi rito, mangyari na ang dapat mangyari. Hindi, mangyari na ang mangyayari. We are one. Kuya Goods, niloloko mo kami. Hindi po ako nagbibiro. Talaga po ngayon ang yan ang nakalagay dito sa kanilang mga post. Ay ako naman ho, ikaisa naman ho talaga ako. Kung ano yung mangyayari at mangyayari, talagang magaganap yan. Kung talagang ipaloloob yan. Kasi ang gusto ng taong bayan, may managot naman talaga eh. Diba? Yun ang gusto eh. Ngayon, kung papakilaman nila si Senador Marcoleta at gagawan nila ng kwento, hindi may pwedeng arestuhin. Bakit? Ang tao, ang senador, ay nagpapakatotoo, gusto niya lang isiwalat ang totoo at katotohanan. Bakit kailangan arestuhin? Naaalarma na ba kayo? Ngayon ito, mangyari na ang mangyayari. Mangyari na ang mangyari. We are one. Kung alam nyo ang ibig sabihin yan ang dapat katakutan nyo na. Kung yan ay nagawa nyo sa KOJC, malabo nyo magawa yan kung papasukin nyo ang sentral. Malabo nyo magagawa yan dahil ito na ho, napaka. Di pa kayo natakot doon sa naglabasan ng
nung ayaw nila na impeachment ni Bibi Sara, ayan we are one, 7 hours ago. Di ba? Ano mga komento rito? Oo, kahit di kami kaanib, go kami sa inyo. Naintindihan nyo ba yun? Oh, yes na yes. Go, go, go. Kaisa ako dyan. Kaisa tayong lahat. Oo, mabuti pa ang INC nagkakaisa. O, kita nyo? Ang ganda. Hindi nila pababayaan si Senador Marcoleta dito. At ang sabi pa rito, magkakaalaman na talaga. Doon lang tayo sa totoo. Sa katotohanan lang naman sila, Senador Marcoleta at yung mga magagaling na mga senador. Di ba? Nasa katotohanan sila Kaso nga lang, dahil yung mga dibil-dibil dyan sa Senado, matitigas ang mga muka, gusto raw pasukin. Para saan? Gagawa na sila ng narrative nila o na inanarinate na nila ang kwento nila. Ngayon, may mapapahiya dito kung sakasakaling gawin nila yan. Hindi ro biro ang bilang, ng Iglesia ni Cristo. Hindi ho biro. Napakadami at talaga nagkakaisa. Ngayon, doon kayo matakot pag lumabas sila kasi we are one na nga We are one. Uulit-ulitin na natin, we are one sa Tagalog. Kuya, kung saan ba sa Tagalog? Lahat na tayo. Lahat na tayo kaisa. Lahat na tayo ay sama-sama. Ano pang gusto nyong... yun ang kanilang post. We are one. Nagpapasalamat tayo sa taas. Siguro ito na siguro yung pagkakataon na gising na ho at gumigising na rin talaga ang taong bayan para dito sa We Are One na yan. Sino ba nag-post niyan? Talaga naman, kita nyo naman Di ba? Papakita ko pa sa inyo kung ano yung ito ba yun? Ito ba yun? Ayan We Are One. Post nila. 'Di ba? Wag niyong sisindakin ang sila Senador Marcoleta. Wag niyong tatangkiin pakilaman. Mahiya kayo sa sarili niyo. Si Senador Marcoleta ay matinong tao. Hindi kagaya ng ibang Judas diyan na kaya nilang pagkanulo ang kanilang mga kasama. Hindi kasi may balita, Kuya Goods. Ito, may balita naman talaga na ito kung halimbawa kung aarestuhin si Senador Marcoleta, handang sumama kung aarestuhin. Ayan ang kanyang kanyang sagot at ito'y balita. Tuloy po tayo sa mga balita. Nakahanda na si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa otoridad kung siya ay aarestuhin sa bisa ng arrest warrant sa inimbento manong kaso laban sa kanya. Naniniwala ang mambabatas na ginagawa ang panggigipit sa kanya dahil sa patuloy na paghahanap niya ng katotohanan sa flood control scandal. Mar Gabriel sa balita. Arestuhin po nila ako. Muli po ako nagsasabi na ako po'y sasama sa kanila ng buong pagpapasakop. Matapang nahaharapin ni Senator Rodante Marcoleta ang mga gawa-gawang kaso na isinampalaban sa kanya. Sa harap yan ng bantang pag-aresto sa senador, kasunod ng impormasyon na naglabas na ng warrant of arrest ang korte. Sa programang Saganang Mamamayan, sinabi ni Senator Marcoleta na malinaw na bahagi lang ito ng panggigipit sa kanya. Totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Ngunit,
Sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Yan, kita nyo na. Ginagawa na ho ng paraan para mapatahimik si Senador Marcoleta. Ngayon, yung balita ni Sir Madarahug, malamang totoo yan. Kasi hindi naman lalabas yung ganyang usok kung wala talaga pinagmumulan yan. Ngayon, ito ho ang komento ng taong bayan, lalong-lalo na yung mga miyembro. At meron ho tayo nakita rito na post na rin. Oo, tignan nyo ho, mabuti ha. Hindi naman tayo gumagawa ng kwento rito. Oo, mangyari na mangyari sa buhay at kaisa kami ng pamamahala. Oo. Sino yan, kapatid? Oo. Kapatid na Eduardo. Ayan ang kanyang post ha. Sino nag-post yan? Si Josephine Velasquez Isugon. Isugon. Malamang talagang naka-hashtag pa, viral. Yan ang gusto lang malaman. Sino ba yan? Sino ba siya? Malamang miyembro yan. Yan ang talagang dapat nilang katakutan dahil pag pinilit nilang arestuhin si Senador Marcoleta, makikita nila kung paano lumabas. Ang milyon-milyong isang religious group na milyon-milyong miyembro. At siyempre, sisigundahan niya ng mga taong naniniwala kay Senador Marcoleta. Ang tanong, gaano ba katotoo na arestuhin si Senador Marcoleta? Si Senador Marcoleta nagsabi Sinungaling ba si Senador Marcoleta? Hindi. Hindi ho sinungaling yan. Nasa katotohanan ang gusto niya. Kaya sinabi niya, gusto ng pagtakpan ng mga durobo, yung flood control, di ba? Sabi ko nga sa inyo. Talagang pagtatakpan nila, nasa kanila na niya Nasa kanila na ang beat. Kaya kailangan nilang pagtakpan yan. Ngayon, ang magiging highlights ngayon yan, impeachment ni BP Sara. At itong gawa-gawa, meron daw papasukin. Ginawa na naman ng kwento si Senador Marcoleta. Diba? At yung simbahan, ginagawa na rin ng kwento. Sino nagsabi? Yun, si Sir Madarahug sa kanyang video. Ngayon, hindi ako makapaniwala na mismong miyembro ng dating miyembro ng GIL ay nagsalita na ho patungkol dito kay Mr. Judes. Ligtas ka na. Hindi ka na ikukulong. Grabe ang ginawa mo sa epekto ng church. I've been in the church since I was 18. Magsi-65 na ako. Pumunta lang ko rito sa UK kaya ako na-stop ng pag-attend dyan. Pero lagi kong binibida ang JIL Church. Sabi ko, one time babalik ako dyan. Kasi yan ang church na nagbigay sa akin ng spiritual uplift. Ngayon, ano ang ginawa mo? Sabi nga nila, Camille at Marcoleta, masahol pa sa Judas yung tatalikod sa kanila. Anong ginagawa mong, ano yung sinasabi mong magtatrabaho na lang, magtrabaho? Iba yon. You're the one who started exposing the corruption years ago. Humanga ako sa'yo noon. Pero ngayon, nasa na? Totoo man yun o hindi, nabahag ang buntot mo. Mas masahol ka pa kay Judas. Aroy! Buti nga. Ngayon, sabi ko, ng araw na nakita kong bumaliktad ka, niyakap-yakap mo sila Risa, Hontiveros, yung mga minority black dati, kay Jetchalian Black, nangilabot ako. Second time, napaiyak ako. Unang napaiyak ako yung time na dinakip si tatay, dinala sa ICC si Tatay Digong. Ito yung pangalawa. Napakasakit. Bilang born again Christian. Nakakahiya yung ginawa nyo. Ewan ko kung yung sinasabi ni Brother Eddie na sundin mo yung konsyensya mo. Sabi ko, okay to. Kasi yung sinasabing konsyensya, you know, in your heart, kung ano yung tama o mali.
Hayagan yung pagnanakaw ng mga buwaya. Kaliwat kanan, up and down, mga maleta gang, halatang halata yung pagnanakaw, kitang-kita, mga mata natin sa mga ginagawa nila, sa sinasabi nila, sa mga ebidensya. Hindi kami tanga para hindi namin maramdaman yung talagang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Joel, alam mo yan. Kasi natatandaan ko, years ago, ikaw unang nagsiwalat niyan, nag-expose ng nakawan. Pero siguro, siguro dahil sa, I don't know if you're involved now in the corruption, siguro not in Maleta gang, maybe sa mga maliliit na corruption bilang senador, or baka natakot ka na ikulong ka, natakot ka na mamagshot ka. Alam ng mga tao, pagka kinulong ka, pinakita yung mugshot mo, we know na hindi ka gano'n, na hindi ka isa sa kanila. Magiging hero ka, parang si Jinggoy. Tama. Di ba? Alam naman natin si Senator Jinggoy merong pinagdaanan at merong siyang naging kaso noon patungkol diyan sa pandarambong, pero hindi naman ho napatunayan. Ngayon, sa kwentong ito, kung ginaya mo lang itong si Senator Jinggoy, ang tindi ng paghanga ng taong bayan sa'yo, sana. Sana. Problema Oo. Ang tingin sa'yo ng taong bayan, si Judes ka na, at wala ka ng karera pagdating ng araw. Sinira mo, ikaw sumira ng sarili mong pangalan Di ba? Ito, tingnan mo, miyembro, 18 years old pa lang siya, nandiyan na siya, naninilbihan, miyembro ng inyong pangalan, relihiyon nyo. Yung GIL na sinasabi nyo. O ngayon, ayaw na magsimba. Bakit? Nang dahil sa'yo. At marami pa hong mga miyembro at talagang nagsabi ng kanilang pagkadismaya dahil sa ginawa mo. Kung tumindig ka lang, nung angas mo nung una, kung tinindigan mo lang yon, di sana tama yung sinabi ni ma'am, hero ka sa paningin ng tao. Ngayon, sino ngayon ang mas pinaniniwala ng taong bayan? Yung dating Senator Jinggoy na na-involve sa ganyang kaso at ngayon nanindigan, mas maganda pa ang papel ngayon ni Senator Jinggoy sa'yo. Oo, siya ang tunay na bayani ngayon. Oo, natakpan na kanya mga nakaraan. Ikaw, isang pagkakamali, aroy, bagsak. Ang tingin sa'yo, Judes na Judes ka. Diba? Hindi na mababago yun. Alam ng mga alam namin yan. Kaming mga mananampalaya ng JIL, alam namin yan. Pag kinulong ka, you're not guilty. Ano nangyari? Kahit pa sabihin may kasalanan ka, may sangkot ka sa konting nakawan, okay lang. Kasi nanalig ka, sumang-ayon ka sa nakararami sa mga Pilipino na naniniwalang merong kahayupang nangyayari sa kaba ng bayan. Ngayon, ano ginawa mo? Yung spiritual leap na nasa akin dati, ngayon nawala. Though I'm still attending Christian churches, pero not JIL anymore. Aroy. Ilang dekada akong naniwala. Ewan ko lang yung mga hinti Brother Eddie na sinasabi niyang sundin ang konsyensya. Sabi ko, okay to Kasi yung sinasabing konsyensya, alam natin kung ano yung tama o mali. Tama. We can distinguish the right to wrong. Ano ginawa mo? Naduwag ka or baka sangkot ka, pero it doesn't matter kung nasangkot ka man sa mga konting nakawan, maliliit na halaga lang, okay lang, mapapatawad ka namin. Kasi hindi ka naman na-mention sa maleta Yung maleta, grabe yun Pero you know that yung mga maleta gang, yung maleta syndicate, na hayag na hayag, halatang halata, na talagang nangyayari sa bansa natin, nakandalunod yung mga kababayan natin, nangamatay because of that nakawan sa kaban ng bayan. Hindi ginamit sa flood control. Binulsa.
Ngayon, hindi ka ngayon makakaligtas dito, Mr. Jude. Alam nyo bakit? Ang mga kabataan ho ay nagpuprotesta na. Akala mo na isalba ka ng iyong mga kasama dyan? Tuloy-tuloy ang kaso mo dyan, malamang. Hanggat hindi ka nagbabayad dito sa nasasangkutan mo, hindi ka ho ligtas dyan. Ano sabi dito? Kulong, hindi siya alyansa. Kita mo, hindi ka pala kinikilalang alyansa. Mr. Judes, hindi ka kinikilalang alyansa. Panakip butas ka lang. Ayan, nakita mo. Dahil gustong kumuha ng boto para masungkit ang liderato, nakuha ka ngayon sa Santong Paspasan. Pero ang problema, ito may nakaamba pa rin para sa iyo. Months sa flood control controversy, si Senador Joel Villanueva ang tumapos sa gridlock sa Senado. Pero para sa ilang grupo ng kabataan, dapat pa rin siyang kasuhan. Tama. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. May 26 nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na niluluto na nila ang kaso na isasampa sa Sandigan Bayan laban kay Senator Joel Villanueva dahil sa flood control scandal. Tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Aray! Baka 2 linggo pa. 2 linggo pa. Painit yan eh. Pero mahigit 3 linggo na ang nakararaan, tila safe pa rin si Villanueva. At noong Miyerkules Kala mo maliligtas ka nila? Ayan hindi ka raw alyansa, sabi ng mga kabataan. nga, nagawa pa niyang mag-over the backod sa Gatchalian Block. Kaya naman ang ilang kabataan nagprotesta sa harap ng tanggapan ni Remulla. Nasabi nila handa na raw nila ikulong si Villanueva, ngunit bumaliktad na lahat-lahat ay hindi pa rin nila nahuhuli kasama pa yung mga ibang sangkot. Kine-question ng grupo ang pagtanggap ng Senate majority kay Villanueva at tingin nila may hidden agenda ang Senate shake-up. Malinaw din itong Senate shake-up na to ay napapakinabangan ni Pangulong Marcos Jr. upang tuluyan ng maalis at mapabilis ang pagpapatalsik kay Sara Duterte. Panawagan ng grupo, hindi pwedeng makaligtas sa pananagutan si Villanueva. Yun! Tama! Diba? Dahil lang ba nakuha nila ang boto para makabuo ng 13, okay na? May kaso ho. Sabi ni Ombudsman, 2 to 3 weeks. Ngayon kinakalampag na sila ngayon ng kabataan. Ano mangyayari niyan? Ginamit lang siya dito malamang sa malamang. Di ba? Kayo, ano sa palagay nyo? At babalik tayo doon sa usapin kanina kay Sir Madaraho. Gusto ko lang talagang magpasalamat dahil nabibigyan tayo ng impormasyon. At siyempre, nakikita nyo ba, magbasa-basa ho kayo ng mga post patungkol doon sa kaninang post ni, may post doon yung babae na talagang we are one. Yun ang talaga yun. Siguro, Hindi natin malaman kung talaga, kasi ang dami ko na hong nababasa, ang dami ko na hong nakikita, talagang we are one at we are one talaga eh. Diba? Kahit kayo, subukan nyo i-type yung we are one na yan. Ano ang lalabas? Napakaganda yan na naman we are one. Hindi kami matatakot. Ang sabi dito, hindi kami matatakot na magsalita, maghayag, manindigan para sa katotohanan sapagkat ang sakit. Ito na. Ibigay na natin yung post na yan. Ayan ang sabi Ang sabi sapagkat ang sakit ng kalingkingan ay nararamdaman ng buong katawan. Ang suliranin ng isa ay suliranin ng lahat. At ang laban ng isa ay laban ng sambayanan. Sa pagkakaisa, mas malakas ang aming tinig. Sa katotohanan, mas matatag ang aming paninindigan. Sa malasakit, mas magiging makabuluhan ang bawat pagkilos. Yan ang post ni Ronel Serrano Tabag. Kung nakukuha mo lang at nakukuha nyo ang kanyang post at mensahe rito, para sa katotohanan, para sa katarungan, para sa bayan. Magkakaisa, magmamalasakit, maninindigan. Ayun ang kanyang post. Diba? Hindi naman tayo gumagawa ng kwento dito. Subukan nyo maghanap ulit. Ano ilalabas sa We Are One? Kay Brother Eduardo Manalo, kay kapatid na Eduardo B. Manalo. We Are One. Ang dami talagang
kaisa at nagkakaisa. Kami, palagi. O, kita mo? Ayun ang talagang nakikita mo ngayon, yung We Are One na yan. Hindi ito, para lang i-post. May nangyayari na kasing hindi maganda eh. Meron na nabalitaan tayo na si Senador Marcoleta ay aarestuhin. Kaya siyempre, ang grupo na ito, ang religious group na ito, hindi naman pababayaan si Senador Marcoleta. Ano ba yung hangarin ni Senador Marcoleta? Maisiwalat lang, mapanagot lang yung dapat managot. Bakit ayaw ilabas ng mga dorobo, yung mga bulok na senador, dyan sa Senado? Ngayon, si Senador Marcoleta ngayon ang pinag-iinitan nyo? Diba? Hindi naman pwede. Ito. Tuloy. Yun na. Diba? Maglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ni Marcos. Well, nakakabahala. Ang sobra na ang iniisip ng administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance, hindi lang sa corruption, kung hindi pati yung paniniwala ng tao. Pakikialaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, iba ang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Sila ang nasa poder ngayon. They will do everything to extend their power by whatever means necessary. Alam niyo, maraming... naman. Hindi naman alam niyo, hindi naman bulag din ng taong bayan eh. Kung ano yung nakikita nila ngayon, nararamdaman nila ngayon, sigurado, pagdating na araw, merong sisingil at sisingil dyan. Kaya kung umabot ka sa ating video na ito, ako naman ay maglalambing. Pakilagay, share niyo ang video at siyempre si Mang Banat, suportahan natin si Mang Banat. Kilala niyo ba si Mang Banat? Magaling ho. Ako lagi ko napapanood dito, binabanatan niya yung mga durobo rin eh. Ayan breaking news. Depensa kay ayan yung kanyang channel suportahan natin si Mang Banat. At siyempre, balik tayo sa shoutout segment natin. Simulan natin dito kay si Jay Morales, shoutout sa iyo ng San Mateo Rizal. At kay Ma'am Marie Dolores, lagi siya nakaantaboy sa atin sa Germany. Shoutout sa iyo, Ma'am Maria. O kay Christina Mandapat. Salamat po at lagi kayo nakasubaybay. Shoutout po sa inyo. Flaviano Sena Reyes, shoutout po sa inyo. Arlene Kayanan, shoutout po. Gina Galango, shoutout po sa iyo. Lauren Chin, shoutout po sa inyo. Mamalu, The Survivors Me Club, shoutout po sa inyo. Ma'am Julia Sugiyama, shoutout po sa iyo ng bonggang-bongga. Marciana de la Cruz, shoutout po. Marilyn Herrera, laging nakaantabay, shoutout po sa inyo. Teresa Arot, shoutout po sa Bohol, Tagbilaran naman si Mama Teresa Lena Jola, shoutout po sa inyo. Lagi siya nakaantabay sa atin. LFCL Live Pool, lagi siya nakaantabay sa inyo. Shoutout po sa inyo. Helen Marino, shoutout po sa inyo. Margarito Cambirahan, shoutout po sa iyo. Nanette Labiton, si Ma'am Nanette lagi nakaantabay talaga Shoutout po Ma'am Nanette Digna Densing, shoutout po sa inyo. Javier Reyes, shoutout po. Bibing Dianyo, shoutout po sa inyo. Kamichan 7777, shoutout po sa inyo. Hermi Damotumora, Hermi Linda Motomura, shoutout po sa inyo. Roel Lotero, shoutout po. Ma'am Rosana Sanchez, yan, lagi nakaantabay sa atin. Shoutout po sa iyo, Ma'am Hertz, shoutout po. Analisa Pascua, shoutout po. Rodel Pregiliana, shoutout po sa iyo. Elias Dabio, shoutout po sa inyo. Virgie Sitameha, si Ma'am Virgie, shoutout po. Kurt Covain, shoutout sa iyo. Susan Angot, shoutout po. Ferdinand Manalog, shoutout po sa iyo. Rudy Gintong Vlog, shoutout po. Priscilla Nuestro, shoutout po. Shaileri, and Efren Vicente, shoutout po sa inyo. Bonaven 1984, shoutout po. Vance Gale, Kuya Gus, may sipon ka? Opo, meron. Buti nawawala na. Sir Amado, ayan at kay Vance Gale, shoutout po sa inyo. Lilibet Suda, shoutout po sa inyo. Susan
June 64 Senya Senina, shoutout po sa inyo. At Florlin Tandrada, shoutout po. Rudy Ronya, Luisa Arlante, shoutout po. Marcial Catubis, shoutout po. Jose Marie Cuesta, shoutout po sa inyo. Alfred Prado, Balds 45, shoutout sa inyo. Jocelyn de la Ehisha, Jocelyn de la Pena Ehisa, shoutout po sa inyo. Ma'am Leia Mac, shoutout po a Percival Pomarejos. Ayan, kung umabot ka sa ating shoutout segment, pakilike and share ang aking paglalambing naman sa inyo. Hanggang sa muli, bye-bye!